Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search nyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Sara. Taong 2009, Sikihor. Maraming pamamaraan ang kampo ng kaliwa upang magpalaganap ng kababalaghan. Isa rito ang tinatawag na tapik. Ayon nga sa kasabihan, kapag tinapik ka, tapikin mo pabalik para makontra ang sumpa. Ito ang kasabihan na hindi maunawaan ni Sara, pero sa sandaling naranasan, nagbago ang paniniwala. Mga iha, wag muna kayong gagala sa bayan. Alam kong yon ang pinunta nyo dito sa probinsya, pero mas mainam na ipagpaliban lang muna. Makakagala naman kayo sa ibang araw eh. At isa pa, sa susunod na linggo ang pista, marami pang oras. Wika ni Lolo Bel na ikinagalit ni Sara. Lolo naman, pwede bang wag nyo kaming higpitan? Ngayon na nga lang kami nakauwi, tapos ganyan pa po kayo. Kasama ko naman po sila oh. Mag-iingat po kami. Tugon ni Sara. Makinig ka na lang, apo. Ikaw na rin na nagsabi na ngayon ka na lang nakauwi. Sa ilang taon ang paninirahan mo sa ibang lugar, wala kang ideya sa pagbabago ng bayang ito. Kaya pakiusap, makinig ka sa nakakatanda. Si Lolo naman. Alam ko na kung anong iniisip mo. Hindi naman kami makikipag-inuman o makikipaglandian sa mga lalaki. Ay nako, sino ba naman ang makakaisip na lumandi sa lugar na to? Nakakadiri yung mga tao oh. Hindi yan ang ibig kong sabihin. O siya, nasa iyo kung makikinig ka o hindi. Basta ano man ang mangyari sa inyo, huwag mong kakalimutan na binalaan kita. Huling wika ni Lolo Obel. Ito namang si Lolo, akala siguro kapanahunan niya pa kaya ganyan ko mag-isip. Bulong ni Sara. Hindi nakinig sa payo ng matanda. Gumayak at dinaanan ang mga kaibigan na katulad niya nagmula din sa syudad. Gabi na nang makarating, sumalubong kagad ang napakalakas na musika mula sa naglalakihang sound system. Masaya, aliw na aliw, lahat ng nakipagsayawan nakangiti. Sa nakita walang pasabi na umindayong kagad si Sara at ang mga kasama. Puno ng kasiyahan. Marami na ring nakilala dahil ilang beses inaya ng sayaw. Katulad ng sinabi kay Lolo Abel, hindi lumande ang dalaga. Para sa kanila, katuwaan habang ninanamnam ang buong probinsya. Kaso nga lang, hindi maiwasang mag-inuman lalo na kapag nagkayayaan. Hindi naman sila nagpapasali ng lalaki, puro babae lang sila. Aba, ang lalaki nyo na! Mga dalaga na nga. Naalala ko pa nung araw. Mga paslit pa lang kayo na naghahabulan. Naliligo pa sa paliguan ng kalabaw eh. Tapos yung palayan ni Mang Abel, pinagdidiskitaan nyo. Hindi pa anihan pero pinipigtas nyo mga bunga. Wika ni Mang Ambo, may-ari ng tubaan dito sa tabi. Naku, pinapaalala nyo pa. Nahiya nga kami pag naaalala namin yun eh. Wala na po ba kayong inumin bukod sa lambanog? Ay, matapang ang beer dito, kakayanin nyo kaya? Meron ako rito pero saka ko lang ibibigay kung makakayanan nyo nga ang tapang. Si Manong, kami pa talaga ang hinamon. Kung hindi nyo po na itatanong, ilang beses kaming lumiban sa klase, no? Para mag-inuman. Bino pa nga ang iniinom namin eh. Yan pa kayang beer. Wika ni Gina, isa sa mga kasama. Ano pa nga bang magagawa ko? Gusto ng magagandang customer ang alak. O sige, paikutin ang baso. Nagtilian ang mga ito ng lapagan ng bote. Agarang binuksan at sinimulan ang inuman.
Habang nagkakatuwaan sa kabilang banda, may nagmamasid. Isang matanda na kanina pa nakatingin sa mga dalaga. Nang masipat ito ni Mang Ambo, kagad nilapitan para sitahin. Huwag mo kong pagsabihan, Ambo. Alam mong wala akong masamang intensyon sa mga bata. Hayaan mo kung pagmasdan sila. Wika ng matanda, si Manoy Condino. Inunahan sa pagsasalita si Mang Ambo. Tumabi naman si Mang Ambo nang bumuga ng makapal na usok mula sa tabako. Gusto ko lang makasigurado, Manong. Marami ka ng pinagkatuwaan. Ayoko nang maulit yan. Kakawi lang ng mga dalaga sa bayang ito. Dito sila lumaki at nagkamuwang. Palampasin mo sana sila. Napalunok si Mang Ambo nang sumulyap ang nanlilisik na mga mata nito. Umatras siya. Nag-iwas ng tingin. Ikaw ba sa tingin mo, tama ang ginagawa mo? Huwag mong ikaila. Hindi lang ako ang masama rito. Baka nakakalimutan mo kung sino ka talaga, Ambo. Natahimik si Mang Ambo. Malalim ang paghugot ng hininga. Bumalik na lamang sa tindahan bago pa makatikim ng salita mula sa matanda. Pero hindi alam ng dalawa na pinapanood din sila ni Lolo Abel. Maya-maya pa ay lumapit ito. Kapag ganitong may okasyon at matao, lumilitaw ka, Condino. Nagawa mo pang sitain si Ambo, pareho naman kayong may timang budi. Hindi ko ugali magsalita pero binabalaan kita. Sa oras na galawin mo ang mga dalaga, ako mismo ang makakalaban mo. Ngumisi si Manoy Condino. Hinitit ang sigarilyo bago tinapon. Humigpit ang hawak sa tungkod. Tumitig sa mesa nila Sara. Nakakatawa ano? Pare-pareho tayong may tinatagong baho, pero kanya-kanya sa pagbabanta. Alam kong nagsalita ka lang dahil apo mo ang isa sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. May natitipuan ako, pero hindi ang apo mo. Paano kung sabihin kong apo ko ang lahat ng mga yan? Hindi man sa dugo pero sa pagkilala. Condino, wag na lang nating idamay ang mga bata. Marami namang lapastangan dyan eh. Sila na lang ang pagkatuwaan mo. Pakiusap lang. Wika ni Lolo Bel. Ang tinutukoy nito, ang mga kapitbahay na nanggugulo sa araw-araw. Huwag mo kong utosan. Ikaw, bakit hindi na lang ikaw ang gumalaw sa mga yan? Total ikaw ang nakaisip eh. Makinig ka rin, Abel. Hindi porket kilala ka ng mga tao rito bilang mabuti, aasta ka ng bayani. Hindi mo ko mauutusan kung sino o hindi ang bibiktimahin ko. Hindi rin ako nag-uutos. Ang sa akin lang naman dapat marunong kang pumili ng bibiktimahin. Matandang to, masyadong bastos. Kitang nagsasalita pa ako, umalis. Gurang na, wala pang modo. Napabuntong hininga si Lolo Bel. Binaling na lamang ang pansin sa nagsasayahang mga tao. Nalipat ang pagbabantay sa apo at sa kasamahan nito. Sa bayang yan, kung may sapat kang kaalaman at karunungan, madali lamang matutukoy kung sino sa mga sumasayaw ang mabuti at masama. Sa lugar kasing ito, talamak ang manggagaway, manlalason, mantatapik, at minsan pa umiiksena ang mangyayanggaw. Nang makitang tumayo na ang grupo ni Sara, nagmamadali sa pag-uwi ang matanda. Sa daan pa lang, hindi maiwasan ang paghinto. Si Gina ang nagmamaneho at dahil tinamaan ng alak, dahan-dahan ang usad. Sa kalagitnaan, may pumara. Huminto sila hindi para pasakayin ang pumara, kundi para lumabas ang kasama na nasusuka. Ang buong akala ng matanda ay papasakayin siya, kaya naman nagmamadaling umupo sa likod. Kunot noong tumitig si Sara. Manong, pasensya na po ha. Pero hindi kami nagpapasakay lalo na kung hindi namin kilala. Tumigil lang po kami kasi nasusuko yung kaibigan namin eh. Ganun ba? Nako. Pagpasensya nyo na rin, akala ko hinintuan nyo ako eh. O siya, mag-iingat kayo sa biyahe ha.
Pareho pa naman kayo nakainom. Hinay-hinay sa pag-inom sa susunod. Tignan mo ang nangyari sa kasama mo. Sige, suka pa. Ilabas mo ang lahat ng yan, Iha. Tulungan mo ito, kawawa naman, oh. Wika ng matanda. Hinahagod pa ang likod ng kasama. Sa paglapit ni Sarah, saka naman ito umalis. Kung kanina pasuray-suray si Sarah, biglang nilayasan ng kalasingan. Hindi man matukoy sa salita, nakakaramdam ng kakaiba sa presensya ng matanda. Gayunpaman, naiwaksi ng balingan ng kaibigan. Tinulungan na muna ito at nang may masmasan saka nagpatuloy sa biyahe. Sa tahanan ni Gina na nuluyan, gising na ang lahat pagsapit ng oras, pero si Ricky mahimbing pa rin. Ilang beses ginising pero walang tugon. Nang kapain ng noo ay inaapoy ng lagnat. Naguguluhan sila dahil mainit ang noo, pati na rin ang hininga. Pero ang palad at talampakan ay napakalamig. Mabuti na lamang nariyaan si Lola Gina na siyang nagbigay ng lunas. Nagmungkahi ito na mabuting ipasuri sa manggagamot dahil nagdududa na rin sa kalagayan ng dalaga. Ang sabi niya, hindi ito ordinaryong karamdaman o dulot ng pag-inom ng alak, kaso hindi nakinig si Nikki. Kapag kasi nagkakasakit, hindi sanay na magpakonsulta. Iinom ng tubig, magpapahinga at aantayin kung kailan mawawala. Nang kaya nang tumayo sa nagpaalam, si Sarah sa kabilang banda, umuwi na rin ng tahanan. Bumungad ang tagpo kung saan nakaabang si Lolo Abel sa pintuan. Kagad siyang tumayo ng masilayan ng dalaga. Malayo pa lamang nakangiti na. Magalang na nagmano si Sarah pero kagad na inis dahil sa sunod-sunod na katanungan. Ang paalam mo sa akin uuwi ka kaagad eh. Pero ano nangyari? Bakit inabot ka ng tanghali? Hindi talaga umaga ha, tanghali. Ano bang ginawa niyo doon sa bayan? Umuwi po ako dahil hindi makapagpahinga ng maayos sa bahay ni Gina. Dahil maingay yung kapitbahay dito din pala. Patulugin niyo po muna ako bago tayo mag-usap. Hindi maaari. Matutulog ka lang kapag nasagot mo na ang katanungan ko. Simple lang naman. Ano ba ang nangyari at inabot ka ng ganitong oras? Sino-sino pa ang kinita mo? Ano ang ginawa niyo roon? Huwag mo sabihing may kinekerengkeng ka na lalaki, Sarah. Lolo, sinabi ko na po sa inyo na hindi ako papatol sa mga lalaki dito. Nakakadiri ah. Hindi nga nila alam kung paano ayusan yung sarili nila eh. Uminom lang po kami ng kaunti tapos sumayaw. Tapos pumunta na sa bahay ni Gina. Nasiraan kami ng sasakyan sa kalagitnaan ng daan. Kaya sa kanila na kami tumuloy. Yun lang po yung malapit eh. Pagsisinungaling ng dalaga. Gayon pa man alam ni Lolo Obel ang sinasabi ng apo. Pinalampas na lamang. O siya, sabi mo eh. Sige, magpahinga ka na. Alis muna ako dahil may dadayuhin sa bayan. May kailangan akong bigas sa tindahan ng kumpare. Huwag kang magpapasok ng kahit na sino dito ha. Ikaw lang mag-isa may iwan, babae ka pa naman. Nakikinig ka ba, Sarah? Kakarating mo lang. Pero pagkokolorete ng mukha ang ginagawa mo, akala ko ba matutulog ka? Nag-retouch lang eh. Matutulog na po. Ingat po kayo sa bayan ha. Ay, nakong batang to, matutulog na lang kung ano-ano pa yung nilalagay sa mukha. Akala mo sa kabaong hihiga eh. Hindi ko na talaga maunawaan ng mga kabataan ngayon. Makalis na nga. Sa bayan, nakasalubong ni Lolo Obel Simonoy Condino. Sarkastiko itong humiti. Kinaway pa ang baso ng alak bilang imbitasyon. Hindi ito pinansin, kaso nga lang kusang lumapit. Buntong hiningang lumapit si Lolo Obel. Para ka namang hindi kaibigan. Halika mag-inuman muna tayo. Ang laki ng ngiti mo ah. Siguro may biktima ka na naman ano? Kilala ko ang galawan mo. Nag-iinom ka kapag may nadadaling tao. Ewan ko ba, nakikipag-usap pa ako sa katulad mong masamang tao. Kung makapagsalita, akala mo kung sinong mabuti ang budhi. Pero tama ka.
meron akong nadali. Ay nako, ang sarap talaga sa pakiramdam na merong naaagrabyadong tao. Tama ba, Abel? Ay sus, huwag mong ikaila dahil bago ka naging mabuti, nanggaling ka rin sa kasamaan. Sinabayan ni Lolo Obel ang pagtawa nito. Maya-maya pa natahimik ng hampasin sa ulo, bumagsak sa mesa at saka iniwanan. Habang namimili, napansin ni Lolo Obel ang usap-usapan. May dalaga na biglang binawian ng buhay habang nakikitagay sa sayawan. Ang sabi ng nakasaksi, nag-iinuman lang. Nakatulog sa pwesto sa labis na kalasingan. Nagising pa ang iba, kaso ang dalaga ay hindi na. Sinuri ng manggagamot at sinabi isa itong tapik. Dahil sa kuryosidad, hindi muna umuwi ang matanda. Nagtanong kung nasaan ang katawan ng biktima para personal na masuri. Sumakto naman ang pagkakataon dahil kakilala ang mga magulang nito. Paglapit pa lang niya, humingi na rin ang mga ito ng tulong. Napailing si Lolo Obel. Tama ang konklusyon ng manggagamot. Isa itong lason na nagmumula sa tapik. Kapag tinamaan ka nito, dalawa ang patutunguhan. Una ay magkakasakit. Pangalawa ay mamamatay kagad. Nakiusap ang mga magulang ng biktima kaso nang malaman ni Lolo Obel kung kanino ang tapik. Pinaliwanag niya sa mga ito na may mga bagay na hindi niya nais pakialaman. Hindi naman sa natatakot, maingat lamang. Nasa pangangalaga ang apo na si Sarah. Ito ang pumipigil sa kanya para magpadalos-dalos. Gayunpaman dismayado ang matanda. Sa katunayan gusto niyang mangialam. Ay nako, kung wala lang si Sarah, harapin ko matandang yun eh. Sana lang umuwi na kagad yung dalaga sa syudad para masagawa kong paghiganti. Pero parang malabo yata. Ho, kakarating ko lang po, papalisin niyo kagad. Ang sama mo talaga sa akin, Lolo. Ay, nandiyan ka pala. Ay akala ko tulog ka eh. Hindi naman sa ganon. Gusto ko sana maglakwatsa kaso hindi pwede dahil nandito ka. Baka isipin mong nambababae ang lolo mo sa ganitong edad. Nambababae, kadiri ka naman po. Medyo amoy lupa na po kayo, naisip niyo pa po yan. Pero may dala ka po bang pagkain? Nagugutom na ako eh. Ay nako, meron dyan. Ikaw na ang bahala. O siya, ako naman na magpapahinga. Magluto ka na, marunong ka naman eh. Naupo si Lolo Obel sa tumba-tumba. Matapos isalang sa paboritong estasyon ng radyo, naghintay na lamang ng antok. Sa ingay ng kilos si Sarah, hindi maiwasang mapatingin. Pinagmasdan ang apo na ilang taon ding hindi nakasama. Pero hindi ang kaibahan ng itsura ang napansin. May nararamdaman siyang puwersa mula sa kaliwa. Naningkit ang mga mata habang inaaninag. Maya-maya pa biglang tumayo para lapitan. Nagulat naman ito sa biglaan niyang paghawak sa ulo. Ang baho ng hininga niya, Lolo. Nagtatabako ka tapos iipan mo ko. Kadiri naman oh. Huwag ka munang magulo. May sinusuri ako. Pumirmi ka. Luminaw sa mata ang napansin. Ligtas sa anumang pahamak ang apo. Ang kumapit na samyo rito, hindi mula sa kanya, kundi sa kasama nito na siyang may kapit ng sumpa. Ano po ba to, Lolo? Kung makahawa ka sa akin, may problema po ba? Magsalita naman po kayo. Nakakatakot yung pananahimik nyo tapos ganyan pa kayo makatingin. Kinikilabutan na ako eh. Sino-sino ba ang mga kasama mo kagabi? Ano ba talaga ang nangyari? Huwag mo kong malditahan. Sabihin mo, kailangan mong ipaliwanag sa akin para alam ko ang gagawin ko. Ha? Lolo naman, para naman akong bata niyan eh. Wala po kaming kabulastugan na ginawa. Si Gina at Nikki ang kasama ko. Pagdating naman sa bayan, nakipagsayawan po ka agad. Oo, may nakilala kaming mga lalaki pero hanggang sayaw lang. Pagkatapos po nun, nagkayayaang uminom.
Hindi naman po grabe eh. Sakto lang po. Bakit po ba? Sigurado ka bang kayo lang? Wala bang lumapit sa inyo na ibang tao? Nakipag-usap, nakipagkwentuhan, o hindi kaya kahit nakasalubong man lang? Meron po sa daan. Huminto kami kasi nasusuka si Nikki. May pumarang matanda. Akala po niya siya yung hinintuan namin. Sumakay pa nga po pero pinababa ko kaagad. Wala naman masyadong pag-uusap. Sara, wag mong pinapatagal ang usapan. Ano ba talaga? May ginawa ba o wala? May nahawakan ba o wala? Meron bang tinapik o wala? Dahil nasindak sa boses ni Lolo Bel, pilit inalala ng dalaga ang nangyari. Wala na ring dahilan para maglihim. Nilapitan niya po si Nikki. Tinulungan kami sandali para sa pagsusuka. Tapos nahawakan siya syempre. Hinagod yung likod tapos sinawi. Yun lang po yung nakita ko. Pero yun nga ho, parang may napansin akong kakaiba sa kanya eh. Sus Mariosep, sinasabi ko na nga ba? Binalaan na kita na huwag kayong tumuloy pero hindi ka nakinig. Tignan mo ang nangyari sa kaibigan mo ngayon. Tinignan ni Sara ang paligid na parang may hinahanap. Nagtaka si Lolo Obel sa ginawa ng dalaga. Nasaan po si Nikki? Wala naman siya, paano ko titignan? Ay naku sus Mariosep ka. Masisiraan ako ng bait sa'yo eh. Seryoso ko dito tapos haluan mo ng pagbibiro. Ang sarap mong kutusan, makinig ka. Samahan mo ko sa bahay ng Nikki na yan. Kailangan natin makasigurado na ligtas siya. Bakit po nasa panganib ba siya? Ano po ba yan? Mariosep, sige na. Kagandang babae ang hina ng utak. Lumaki ka sa syudad. Nakapag-aral ng maayos sa universidad pero bakit ganyan yung utak mo? Halika na! Makikita ang pag-aalala sa mukha ni Sara. Dahil kung tutuusin, siya ang nagyaya sa mga ito. Matapos makapagmeryenda, gumayak na sila. Sa daan palang bukang bibig na ng tricycle driver ang sinapit ng biktima kanina sa bayan. Si Sara na nakikinig, hindi maiwasang matakot para kay Nikki. Sa pagsasalaysay kasi ng driver, matandang lalaki ang usap-usapan na nagpapakalat ng sumpa. Walang ibang pumasok sa isipan kung hindi ang nakainkwentro sa daan. Hindi na binigyan ng pangalan kung sino, pero duda na ang dalaga. Pagdating sa tahanan ni Nikki, sumalubong ang lola nito. Kagad humingi ng saklolo dahil hindi na matigil sa pagsusuka si Nikki. Nakakadire ang inilalabas ng sikmura dahil kulay puting malapot na likido. Kung sa malayo titignan, aakalain mong nana. Bukod pa riyan, may maliit na insektong nakalutang, patay na ang mga ito. Sa parte naman ni Nikki, putlang-putla, mababaw ang paghinga, nanginginig, malamig ang pawis pero nag-aapoy ang katawan. Kahit lakasan man ang boses sa tuwing tatanungin, tititig lamang ito at sesenyas na walang naririnig. Sumusubok magsalita pero walang boses. Sinuri ni Lolo Obel at dahil ayaw malaman ng iba ang pamamaraan, pinalabas muna ang lola ng pasyente at si Sara. Tumalima naman ang mga ito. Nang dalawa silang natira, sinagawa na ang paglulunas. Iha, masasaktan ka nito pero asahan mong gagaling ka pagkatapos. Akin ang kamay mo. Susugatan ko ng kaunti para sa patak ng dugo. Hinalo sa langis ang dugo ng dalaga. Kumuha din ng patak ng sinukang likido. Nang paghaluin, paulit-ulit na inusala ng orasyon. Inihipa ng 3 beses. Pagkatapos ito pinainom, inisahang lagok. Pinasundan ito ng paglapat ng orasyon sa kabuuan ng dalaga. Sa kabutiang palad gumaan ang pakiramdam pagkalipas ng ilang sandali. Tinawag si Sara para ligpitin ang kalat. Mag-iinarte sana pero binatukan ni Lolo Obel.
Hindi nga ako naglilinis ng suka ng tatay ko noon tapos ngayon uutusan mo ko? Ang baho pa, paano kung may lason to? Malipat pa sa akin yung sumpa. Reklamo ng dalaga pero patuloy pa rin sa paglilinis. Si Lolo Abel naman, nag-ikot sa tahanan para magbasbas. Nilagyan ng pangontra ang tapat ng pintuan. Isa itong pamatay sumpa para hindi na maulit ang nangyari. Pagkatapos ito, nagpaalam na sila. Inakala ni Sarah na uuwi na pero dumaan ang matanda sa tubaan. Pabagsak na inupo ang sarili. Hindi napigilan ang pagdadabog. Huwag kang magdabog Hindi ka na bata. Babaeng to kung umasta, akala mo 8 anyos. Lamutaking ko yung huso mo Umayos ka, Sarah ha. Kasi naman iing-ihi na ako tapos pupunta pa tayo dito. Kunin nyo na lang po yan. Dalhin nyo na lang po sa bahay. Hindi ko na talaga kaya, Lolo. Kapag ako naihi dito, dagdag yan sa kahiyan mo. Ay pambihira o siya. Mag-antay ka riyan at makikisuyo ako kay paring Brando. Pagbalik ng matanda, kagad kumaripa si Sarah matapos pumayag ng may-ari. Umikot sa likod, nakigamit ng palikuran. Pagkalabas niya, napansin na may biglang tumapik sa balikat. Nanlamig sa kinakatayuan ng dalaga. Damang-dama ang pinasang enerhiya. Nakakatakot, nakakakilabot. Napatuwid ng tindig habang napapalunok. Lumapit ang tao, pinatong ang baba sa balikat. Pag uwi mo sa inyo, maligo ka ng asin kung ayaw mong tabla ng sumpa. Matatakot na sana si Sarah kaso nakilala ang boses. Binago man ng kaunti para manakot, nakilala pa rin. Hindi lang tapik pabalik ang tinanggap, binigwasan at kinaltukan. Baliw ka talaga, Gina. Akala ko magkakaroon na ako ng sumpa. Ay pasensya na. Nakita kitang nagmamadali sa pagpasok ng palikuran kaya naisip kong gulatin ka. Hindi ko alam na matatakot ka kaagad. Baliw ka ba? Ikaw kaya yung nasa posisyon ko. Sa nangyayari sa lugar na to, hindi ka ba naman matatakot? Alam mo ba ang nangyari kay Nikki? Oo nga Ngayon ko lang nalaman. Dumaan kasi ko sa kanila para mangumusta. Ayun, binahagi niya sa akin. Sa tingin mo ba, yung nakasalubong nating matanda nung gabi ang dahilan? Ang sabi ni Nikki, yun daw yun Nung mga oras na yun, wala ka bang napansin sa matanda? Hindi rin ako sigurado pero sa nangyari kay Nikki, wala naman kasing ibang taong lumapit sa kanya kung hindi yung matanda lang May nakasayaw siyang estranghero pero halata namang walang alam sa sumpa. Kung sa bagay, pero wag tayong magpakampante. Malay natin isa pala sa kasayaw ni Nikki ang tumapik, hindi yung matanda. Ang solusyon lang talaga dito para malinaw sa atin, mahanap si Manong at masuri ang pagkatao niya. Ang tanong, saan natin mahanap yun? Ano, magmamaneho tayo sa gabi? Pwede. Malay natin nag-aabang siya. Kilabutan ka nga. Nung gabi nga natakot ako nung nakita ko yung mukha nun Akala ko multo na biglang sumulpot. Huwag na yung naisip mo, hindi maganda. Magmaneho ka mag-isa mo. Parehong napaisip kung saan nakuha ang sumpa ng kaibigan. Bago pa man makahanap ng sagot, tinawag siya ni Lolo Bel. Sinabay na rin si Gina sa pag-uwi. Pagsapit ng gabi, nangangate ang dila ni Sarah sa pagpapaalam. Nag-aalangan siya dahil alam na ang ugali ni Lolo Bel. Gayon pa man ay sumubok pa rin at kagaya ng inasahan, magsasalita pa lamang nakasimangot na ang matanda. Talagang hindi ka pa nadala Babalik ka pa ng bayan. Makikipagsayawan kahit kanino tapos uuwi na may sumpa sa katawan. Tapos pati ako masisiraan ng bait kung kanino nyo nakuha. Nako Sarah, konti na lang tatawag na ako sa mga magulang mo para pakuha ka dito. Sana pala hindi ko na lang binahagi yung tungkol sa pista. Mabilis lang naman po, Lolo Sige na. Kasama ko naman si Gina. Hindi kasi makakasama si Nikki kasi nagpapahinga pa.
Malamang hindi makakasama si Nikki. Kakagaling lang sa sumpa ng tapik ng kaibigan mo eh. Oy Sarah, pag uwi mo ba dito sa probinsya naiwan ng kokote mo sa inyo? Talagang mamumuti ang lahat ng buko sa iyo eh. Lolo, maputi na yung buhok mo ha. Pero sandali lang po kami, 1 oras lang. Gusto ko lang pong sulitin kasi kapag nakabalik na ako, di bantay sarado na naman ako ni Papa. Hoy, mapermi ka, kababae mong tao, gala ka. Hindi pa ba sapat yung sinayaw mo nung nakaraan, tanghali ka na ngang umuwi eh. Tumigil ka, huwag mong antayin na igapos kita. Ang laki mo pero daig mo pang paslit sa perwisyo. Nakasimangot na pumasok ng kwarto ang dalaga. Naluluha habang nag-iisip kung paano siyang makakatakas. Maya-maya pa dumako ang tingin sa bintana. Tinansya ang taas nito. Nang kaya namang pumuslit, tuwang-tuwang kumaripas ng takbo papunta sa bahay ni Gina. Sa ikalawang pagkakataon ay dumayo ng bayan. Wala pa ring pagbabago. Kung ano ang kaganapan kagabi, yon ang naabutan. Ingay ng musika, inuman sa tabi at mga nagsasayawan. Halo-halo na. May binata, dalaga at meron ding matatanda. Wala nang pagsasayang ng oras. Sumampa sa gitna at nakisabay sa indak. May lumapit kay Sarah. Hindi naman niya inatrasan ng binata. Sabay sa indayog ng musika. Maya-maya pa, napangiwi ng hawakan sa bewang. Sa pilitang inilagay ang mga kamay sa balikat. Sa halip na sumunod, bigwas ang binigay. Dito nagkaroon ng gulo dahil hindi inaasahang susuntok ang binata. Alerto si Gina na kaagad ding sumugod para ipaglaban siya. Nakisali ang iba kaya lumaki ang gulo. Malas dahil nakaronda ang mga tanod sa barangay ang diretsyo. Mabilis namang naayos nang makilala ng kapitan si Sarah. Kumpare ito ni Lolo Abel at naniniwalang hindi magsisimula ng gulo ang isang babae. Kaya naman pinauwi na sila. Habang lulan ng sasakyan, biglang huminto si Gina sa may palikong daan. Sumulpot ang matanda. Kinabahan dahil ito ang pumara nung nakaraan. Malaki ang pagkakangiti na lumapit sa bintana. Hindi pinagbuksan. Kaso hindi rin makalis dahil namatay bigla ang makina. Sa walang tigil na pagkatok ng matanda, napilitan silang humarap. Mga iha, napadanuli kayo Mukhang sunod-sunod na ang pagdayo nyo sa bayan. May kinikita siguro kayo Sa mukha nyong yan. Para kayong mga bata na tumakas sa mga magulang para makipagkita sa mga kalaro. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako magsusumbong. San ba ang tungo nyo? Makikisabay lang sana kung makakabot kayo ng kabilang bayan, mas mabuti. Wika nito. Kusang umupo sa likuran kahit hindi naman inimbitahan. Laking gulat din nila kung paano ito nakapasok sa loob. Nagtinginan si Gina at Sarah. Nagtutulakan kung sino ang sasagot. Sa uli si Sarah ang tumugon. Sa may boundary lang po kami. Hanggang doon lang po kami. O sige, walang problema. Malapit na doon ang bahay ko. Konting lakad na lang makakauwi na. Sino po ba kayo, Manong? Ano pong pangalan nyo? Bakit palagi kayo nandito sa kalsada? Katulad nyo, isa akong dayo sa bayan. Ako na lang mag-isa sa buhay kaya naghahanap ng aliw. Ng saya. Sa katunayan, pang ilang gabi ko na to Siguro sumakto lang din na sa tuwing uuwi ako. Dito nyo ako maabutan. Maglalakad kasi ako tapos papara ko may dadaan Siguro Rekto. Tawagin nyo ako sa pangalang Mang Rekto. Nakahinga ang dalawa nang magpakilala ito. Umandar na ang sasakyan. Nagsimulang magmaneho. Hindi komportable ang dalawa. Salitan ang pagsulyap nila sa matanda na nakangiti lang. Maya-maya pa, naalerto sila nang hagurin nito ang dibdib.
Ngumanga na parabang nahihirapan sa paghinga. Hininto ang sasakyan at dali-daling tinulungan. Inalalayan palabas para makahinga ng maayos. Sa kabutiang palad, bumuti rin makaraan ang ilang sandali. Ay, mabuti na lang talaga nandiyan kayo. Maraming salamat mga iha. May dinaramdam ako sa puso kaya ganito ang nararamdaman ko eh. Naubusan ako ng gamot. Kaya ito ang nangyari. O siya, tumuloy na tayo. Anong oras na? Maayos na ako. Huwag na kayo mag-alala. Walang imik sa buong biyahe. Pagdating ng boundary binaba si Mang Recto. Kumakaway pa ito habang hinahatid sila ng tanaw. Hindi na nila ito kasama pero kinikilabutan pa rin sila. Sa takot, sa bahay muli ni Gina nakitulog si Sarah. Kinabukasan pag-uwi ng bahay sermon ni Lolo Abel ang agahan. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Minabuti na lang makinig, magintay kung paanong lilipas ang galit ng matanda. At sa araw na yon, hindi na siya nakalabas pa. Sinamahan siya nito sa kwarto para mabantayan. Ganito ang sitwasyon ng maglolo hanggang sa lumipas sa mga araw. Nalulungkot si Sarah dahil sa pag-uwi nito, probinsya ang iniisip na puro kasayahan ang matatamasa. Kaso nga lang kabaliktaran na nangyari, hindi na rin nakita si Gina o si Nikki. Hindi man lang siya binisita, marahil pinagsabihan din ng lolo. Nang sumunod na araw napansin ni Sarah na sumasama ang pakiramdam. Binigyan naman ng lunas ni Lolo Bel. Nilagang halamang gamot. Ito ang ininom sa loob ng ilang araw pero hindi pa rin bumuti ang lagay. Sunod-sunod ang lakad ni Lolo Bel dahil nakikisa sa paghahanda sa barangay para sa pista. Ilang araw na lang kasi, marami pang dapat trabahuin. Madalas na naiiwang mag-isa si Sarah, hindi naaabutan ng matanda dahil aalis ito ng tulog pa siya at umuuwi na tulog na rin siya. Hinayaan na lamang ni Sarah ang karamdaman. Umabot sa punto na pagod ang katawan, nahihirapan sa pagbangon. Pero lahat ng ito ay hindi alam ni Lolo Bel. Abala masyado ang matanda. May pagkakataon pa na inabangan sa sala pero sa huli, hindi pa rin nakapag-usap dahil nakatulog na siya. Ang lolo naman, nagmamadali sa pagpunta ng silid upang makapagpahinga. Sa paglipas pa ng araw, namalaya na lang ni Sarah na sumusuka na siya, namanhid ng matulad sa kalagayan ni Nikki, naglalabas ng malalapot na berdeng likido at meron ding patay na mga insekto. Kagad kumilos ang isipan para alalahanin ang naganap nung huling gala. Dito siya namutla nang maalala si Mang Recto. Ngayon lamang nalinawan na sa pag-aalay nito palabas ng sasakyan matapos pahirapan sa paghinga. Kumapit ito sa kanya. Napaisip kung pati ba si Gina sinasapit ang ganitong sitwasyon. Mabigat man ang katawan, sinikap makalakad patungo sa kwarto ni Lolo Bel. Naghahanap ng lunas. Langis lang ang meron, kaya ito ang pinahid sa tiyan at buong katawan. Ginaya ang madalas na nakikitang lunas ng matanda. Pinatakan ng langis ang baso ng tubig at nilagok. Niyakap ang krus na altar at saka tahimik na nanalangin. Maya-maya pa gumaan ang pakiramdam. Hindi na malaya na nakatulog habang nasa mesa na nananatili sa ganong posisyon. Nagising siya sa malakas na boses ni Lolo Bel. Hoy Sarah, ano ba ginagawa mo dito? Aba, ginalaw mo mga gamit ko. Nagsasayang ka na tapo ng langis no. Niyakap mo pa ang krus, ibalik mo nga yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala nang salita. Kinuha ang kamay ng matanda at saka pinatong sa ulo. Hindi maintindihan ni Lolo Bel nung una pero nang ihipan ng dasal, dito lumantad ang katotohanan. Nagulat siya matapos matukoy na ilang araw na ang nakalipas na merong iniindang sakit ang apo.
Masyado po kayong abala sa barangay eh. Hindi nyo na ako nasikaso. Nitong nakaraan araw-araw nang sumasama ang pakiramdam ko. Kanina, sa ako lang nalaman na sumpa ng tapik kasi nagsusuka ako kagaya kay Nikki. Lolo, gamutin niyo po ako. Ayoko pang mamatay. Kumalma ka sa pagsasalita, hindi ka mamamatay. Hindi ako papayag. Sige, halika muna dito. Lulunasan kita. Parehong proseso pa rin ang ginamit. Patak ng dugo at ng suka ang pinaghalo-halo sa langis. Inihipa ng orasyon bago pinainom. Nakalagok na ng langis kanina ang apo. Umepekto ang bisa na kusang nilinis ang kaloob-looban ng dalaga kaya hindi nahirapan sa pagluna si Lolo Bel. Hindi maiwasang puriin si Sarah sa bilis ng pag-iisip. Pagkatapos ito, pinag-usapan ang napapansin ng dalaga. Napag-alaman ang tungkol kay Mang Recto. Batay sa paglalarawan, hirap si Lolo Obel na makilala. Wala siyang maisip na taong may ganong itsura. Habang nag-iisip kung paanong hahanapin ang matanda, nagmungkahi ang dalaga. Oras po ngayon. Sigurado kung makikita natin si Mang Recto, doon po sa bahaging paliko. Malapit lang po yun sa bayan eh. 2 beses namin siyang nakita doon eh. Para nga pong palagi siyang nag-aantay. May pagdadalawang isip man. Kinagat ni Lolo Obel ang mungkahi ng apo. Sinubukang paandarin ang lumang oto. Sa kabutiang palad nakisama at tinahak na ang kalsada. Sa daanan pa lamang nagkakarga na si Lolo Obel. At kagaya ng sinabi ni Sarah, lumitaw si Mang Recto. Nagtaka pa ang dalaga dahil papunta sa gawing bayan pero pumara ang matanda. Sa pagkakalam kasi, pauwi na ito ng ganitong oras. Dito nahahalata na nag-aabang talaga ng mabibiktima. Lo, bakit hindi po kayo kumilos? Siya po si Mang Recto. Tama nga ang hinala ko. Gawa-gawa niya lang na pumupunta siya ng bayan eh. Ang totoo talagang nag-aabang siya. Lolo, lumalapit na siya oh. Laking gulat ni Recto nang makita si Lolo Bel. Talaga ba, Kundino? Mang Recto na naman ang ginamit mong pangalan at nagnakaw ka ng wangis ng ibang tao. Hoy tanda, gasgas na ang pamamaraan mo. Kung natatandaan mo rin, malinaw ang pagkakasabi ko na wag ang apo ko o mga kaibigan niya. Anak nang, kay simple ng hiling ko, talagang hindi mo pa ako pinagbigyan. Abel, magandang gabi. Ikaw pala yan. Teka, huwag ka magpadalos-dalos ha. Dahan-dahang lumalayo si Mang Recto. Unti-unti nang bumabalik sa normalang itsura bilang si Manong Kundino. Oh, tama nakakatras. Napaghahalataan kang duwag eh. Halika dito. Magkalinawan tayo, Abel. Ano ba gusto mong mangyari? Kasi ako, kung ano man ang nais mo sasabayan ko. Ganun akong kabait na tao. Maya ka naman. Tinatawag mong sarili mong mabait. Sa lagay mong yan, sinusuka ka na ng sangkatauhan. At ano gusto mong sabihin ikaw ang mabuti? Abel, baka isuka ka rin ng apo mo kapag nalaman niya ang tunay na pagkatao at ilan na ang dinali mo. Huwag kang umastang malinis. Mas marumi ka pa kaysa sa kanal. Tumitig si Lolo Obel kay Sarah. Hindi maiwasang mahiya nang mapansin ang titig ng apo. Patuloy sa pangaasar si Monoy Kundino. Binibigyan ng ideya si Sarah kung ano siyang klase ng tao. Hindi na rin nanahimik ang apo. Nagsimula na itong magtanong. Sa uli ay bumigay ang matanda. Niyakap ang pagkakamali at tinanggap sa sarili anuman ang iisipin ng apo. Pagkatapos maibulgar ang pagkatao. Manahimik ka, Kundino. Ikaw na rin ang nagsabi na wag akong magmalinis. Kung usapang nakaraan, ikaw ang mas maraming pinatay. Nakahanda akong isiwalat ang iniingatan kong lihim. Ikaw ba? Ano na lang ang iisipin ng pamilya mo? Kahit ang asawa mo nga,
sumakabilang buhay ng wala man lang kaalam-alam. O Sarah, minsan na akong pumatay ng mga inosente. Bago ko natutunan ang panggagamot, naging kampon ako ng kadiliman. Tigalpo, tapik, lahat yan gawain ko. Pero nagbago ang lahat nang simula kong yakapin ang kabutihan. Magmula ng araw na yon, binago ko ang sarili ko. Pinalitan ko ng panggagamot ang dating kasamaan. Pero hindi ko pinalam sa mga tao na may karunungan ako. Nahihiya ako sa nakaraan ko. Naisip ko, bakit may lakas ng loob ako maggamot? Gayong ilang buhay na ang kinitil ng aking kamay. Kaya kung napapansin mo, walang dumadayo sa bahay para magpakonsulta. Ginagawa ko to ng palihim. Tumutulong ako sa mga tao. Ginagamot ko sila kahit hindi nila alam. Ano, Rekta? Este Kundina, kung ano man ang pangalan mo. Masyado kang tumatapang, Abel. Anong gusto mo palakpakan kita? Masyado kang madrama. Isa lang naman ang gusto ko iligpit ang sagabal. Kabilang ka na doon, kaya pasensyahan tayo. Nagsaboy ng langis sa hangin si Lolo Bel. Inihipa ng 3 beses. Agarang umepekto ang bisa. Hindi magkamayaw sa pagsigaw si Monoy Condino. Kinusot-kusot ang mga mata. Nagsimulang mapaso. Hindi na pinalampas ng matanda. Hinugot ang baril mula sa sasakyan. Inubos ang bala. Isang bahagi lang ang pinaputokan. Walang iba kung hindi ang ulo. Matapos maubos ang bala, wasak din ang bungo. Humandusay ito sa gitna ng kalsada. Si Sarang nakasaksi, nanginginig at kinikilabutan, namumutla habang nakatitig sa bumabahang dugo. Hindi makatingin kay Lolo Bel. Sumisigaw ang isipan na tumakbo palayo dahil kahit lolo ito, nakakaramdam siya ng takot. Pero sa uli hindi siya lumabas ng sasakyan. Nanatili hanggang sa namalayang bumalik na sila ng tahanan. Nasa loob lamang siya ng kotse, samantalang nakasandal sa gilid si Lolo Bel. Tahimik siyang nakinig sa kumpisal nito. Tama ang lahat ng narinig mo kanina. Kung iniisip mong mabuti akong tao, nagkakamali ka. Masama ako nung kabataan, kahit nung nagkapamilya. Kaya nga iniwan ako ng lola mo dahil sa ginawa ko. Ang tatay mo naman nagpasya na lumipat ng lugar para doon ka palakihin. Hindi niya siguro binanggit sa'yo, pero sukang-suka siya sa akin. Hindi ko masisi pero maniwala ka. Sinusubukan ko ng maging mabuti. Kaso, sinubok na naman ang pagkakataon. Mahabang katahimikan ang namayani. Napabuntong hininga si Lolo Bel dahil hindi umiimik ang apo. Nagintay siya ng ilang sandali, subalit wala pa ring sagot. Lumabas ito ng sasakyan, walang paalam na pumasok ng tahanan. Naunawaan niya ang kilos ng dalaga. Kinabukasan, hindi pa pista ng bayan, pero nag-impake na si Sarah. Hindi magilap si Lolo Obel kaya nag-intay. Wala siyang balak magpaalam dito. Ang gusto lamang ipakita sa lolo na aalis na siya ng bahay. Ilang oras din ang dumaan bago ito nakauwi. Sa napansin niya may bitbit na mga gamit. Kung tama ang hinuha ng gamot. Nag-intay ang lolo kung ano ang sasabihin niya. Pero nilagpasan siya nito. Tinawag siya pero hindi sinagot. Dinaanan ni Sarah mga kaibigan. Nagulat siya sa sinabi ni Gina. Maayos na ito dahil ginamot siya ni Lolo Bel. Pinuri pa ang matanda. Hindi naman umimik ang dalaga. Masama pa rin ang loob nito matapos malaman ang nakaraan. Sa tahanan ni Gina nagpalipas. Kahit ang mga kaibigan at pamilya ng mga ito, sumang-ayon na bumalik na lamang sila ng syudad upang makaiwas na sa anumang banta ng tapik. Kagad silang bumiyahe. Nang nasa barko na, nakatitig si Sarah sa daan. Pinukaw ni Gina ang pansin ng dalaga. Bakit parang may sama ka ng loob?
tungkol sa nabalitaan ko kay Mang Ambo. Kawawa naman ang matanda. Mabuting tao naman siya pero wala eh. Hanggang doon lang talaga ang buhay. Ha? Ano sinasabi mo? Hindi tungkol doon ang iniisip ko. Teka, ano bang nangyari kay Mang Ambo? Ay naku, huli ka na sa balita. Natagpo ang patay si Mang Ambo, basag ang ulo. Matapos paulanan ng bala. May nagsabi na dapat lang daw yon kasi hindi naman talaga mabait si Mang Ambo. May nakaraan kasi ito naman lalason eh. Maraming pinatay na tao at alam mo ba? Swerte tayo na hindi nilagyan ng laso ng basong iniinuman natin. Kapag nagkataon, malamang patay na tayo. Hindi maiwasang kilabutan. Pero nang malaman ang kinamatay, basag ang ulo matapos paulanan ng bala. Si Lolo Abel ang pumasok sa isip. Nung gabi matapos malaman ang nakaraan, umalis ito. Madaling araw na bumalik. Kumalansing pa ang bala ng baril. Ngayon lang din sumagi sa isip ang sinabi ng matanda. Noong nagkabulgaran sila ni Mang Recto o ni Mang Condino, isa lang ang gusto. Ligpitin ang mga sagabal. Sa pagkakatanda ng dalaga, magkaibigan si Lolo Abel, si Manoy Condino at Mang Ambo. Sa paglisan ng lugar, baon ni Sara ang aral. Hindi magandang gawain ang pagsuway sa utos ng nakakatanda. Kung nakinig lang siya sa sinabi ni Lolo Abel, hindi mapapahamak si Nikki at lalong hindi makakasalubong si Manoy Condino na nagbalat kayo bilang Mang Recto. Kung sana marunong umunawa ng babala, hindi malalagay sa alanganin. Pero nangyari na ang nangyari. Ito ay aral na bitbit sa pag-uwi ng Maynila. Kasabay nito ang pag-intindi sa parte ni Lolo Abel. Talagang hindi mo malalaman kung mabuti o masama ang isang tao. Wala ka ring karapatang humusga dahil hindi mo alam ang nangyayari sa buhay nito. Ang magagawa lang unawain, tanggapin ang hinaharap. Kung naging mabuti ang dating masama, mainam na pagbigyan at huwag husgahan. Katulad ni Lolo Abel, dating kampo ng kadiliman, pero ngayon ay piniling ituwid ang pagkakamali at tumulong na masugpo ang kasamaan. Pero ayon sa bida, ang pinakamahalaga sa lahat, matutong makinig sa nakakatanda, matutong makinig sa mga lokal, maniwala sa pamamaraan ng lason na kung tawagin ay tapik. Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pang kalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan,
at gabay sa araw-araw, pero kailangan din natin ng depensa espiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets, mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating revuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to, mga kabayan, para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulantela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you, kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre, mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka, kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang, kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka, kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.